Good morning sa tanan na nasabta sa atong online morning devotion no. Wala na to nakaligtay ang oras no, medyo taas ng oras, medyo hayag na kaisa gawas no, pero padayon gyapon ta bisag pagaw-pagaw ta pero ah, wala man ta kay ngano ang the joy of the Lord is our strength man man dili ta makaundang niini no, bisan o gapandakop ta sa hangin tungod kay pagkauta pero padayon gihapon ta. Amen. Naot nga the joy of the Lord is our strength. Good. Amen. Jesus, you're the source of everything. The source of hope, love, faith, and joy. You're the keeper of my soul. Jesus, you're everything I need. In every day I live, you're always here for me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chose me. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes. Yes, open our eyes, Lord, to the truth, Lord. The very reason why you've chosen me. Lord, please open our eyes. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, hallelujah, hallelujah, Lord, we give you praise, we give you glory, oh God. Hallelujah, for you're worthy, worthy, oh God. Hallelujah. Jesus, we exalt you, Lord. Lord, how can I pay you if there is nothing I can do but serve you? Lord, please open my eyes to see the very reason why you chosen me. Lord, please open my eyes to see the very reason why you've chosen me. Oh, open our eyes to see the very reason why you've chosen me. Thank you, Lord. Salamat kayo, Lord, sa imong pagpukaw ka na mo, amahan. Yung isa sa kabuntangon, gi-enable mo, ginoong na mo bangon, Lord. Gimuming providean ginong kalidad, malinaw, hinalo ka katulog, tipog gabi, o God. Salamat kayo, nini, pagdaghan din kayo sa angayan na mong pasalamatan, Lord. San panining laing mataong adlaw nga Wednesday, o God. Salamat kay opportunity na usab, o Lord, nga makakit. Dahil kami, pag kinabuhing Kristohano, kapadayon kami sa pag-alagad kanimo, kapadayon kami, Ginoo Lord, sa pagpamuhat sa mga bulaton nga may kalambigitan sa imong kahimayan, Lord.
Lord. Salamat kayo. Bisan pa Lord o medyo na ay kabilinggan ang mga tingog o gana pa Lord. Ang among kalipay na ang kalipay nimo mama ang among kusog Ginoo sa diligid mi makaundang ni ini o God. Salamat nga may maya ka karon matukoy ka mapasidunggan ka niining tanan Lord kay kung sa tawhanon lang Lord murag dili maayo Ginoo nga magpadayon kami kay wala mi tingog pagaw mi Lord apan dili mani para sa kaymayaan sa tao Lord kundi para mani sa imong kaymayaan busa bisan pagpagaw padayon gihapon mi Lord because this is for your glory O God dalaygon ka Lord sa walay katapusan dawata ang among mga pagpasalamat Lord dawata ang among mga pagdaig mga paghimaya pinaagi sa tamhanan nga ngalan ni Ginoong Kristo ang among Ginoo manluluwas amen. Praise the Lord. So, padayon tas pagpakli na sa balaang kasulatan sa mubo nga pagpakli sa balaang kasulatan no nga napagyapon ta sa Book of Matthew chapter 24. Dini karon sa Book of Matthew atong giputlo dinhi ang verse 3 sa sa Book of Matthew dini karon atong hisgutan no medyo gahi ni medyo gahi ni ang topic passage karon nga atong so itakol nato karon ang verse 3 chapter 24 verse 3 ang verse 3 paingon sa chapter 14 verse verse 3 to verse 14 na 14 naman no so dini kung atong basahon ni it talks about signs of the end of age no signs of the end of age katapusan sa mga kapanahunan we are now in the age of grace dispensation so probably kaning grace no kaning panahon sa grasya moabot gid siguro ang panahon nga mahuman na ni no especially when the Lord Jesus Christ comes no when the second coming of Jesus Christ no so dini karon sa verse 3 kung atong tanawon ang verse 3 kung basahon nato ingon diri as he sat on the Mount of Olives si Jesus Christ no together with the disciples came to him privately saying tell us when will these things be and what will be the signs of your coming and of the end of the age. So makita nato nga nangutan doon ay tulo ka pangutana ang mga disciple ni Jesus Christ. The first question is kanus aman no ingon din ni the first question nga pangutana sa mga disciples is when will these things be happen no kay nagisgot man si Ginoong Hesus sa katapusan sa mga kapanahunan no the end of the age no nagisgot si Ginoong Hesus ana sa diyang naglingkod sila sa ilalom sa olive tree together with the disciples nga nangutana ang mga disipulo tulo ka pangutana ingon diri when will be these things be subot pasabot kanos ama hitabo kano sa ani mahitabo kini nga mga butanga munay primero nga pangutana and the second question is what will be the sign of your coming unsa may mga signs Lord nga moabot ka na last Sunday nagisgot may tungod sa hapit na gyud moabot si Ginoong hapit na mo balik si Ginoong Hesus and then the third makita nato diya nga pangutana sa mga disipulo ni Kristo is when will be the end of the age kadto sa aman ang katapusan sa kapanahon kuan gyud din no kanus aman ang katapusan sa mga kapanahonan. Munang tulo ka pangutana. Kaning kakaagian nato nga mga katalagman karon no. Kaning kakaagian nato nga mga kalamidad no, kalisod dinana no. Kuan siya gitawag ni dinhi nga birth pains no. Kaning pasiuna lang ni siya nga mga kasakitan nga dawatan nato pero dili pa ni siya mao moingon diri sa balaang kasulatan kay kung ato na lang yung basahon no ang gikan sa verse padayonon nato og basa ang
verse 4. And Jesus answered them, see that no one leads you astray. No? Ang imbis to bago ni Ginoong Hesus diretso ang mga pangutana, giinan gyud niya ang una niyang warning sa mga disciples nga pagbantay kamo nga dili gyud mo mapapag. No? Pagbantay kamo, mo na iyon diri Pagkamat sa 5, for many will come in my name, saying, I am the Christ, and they will lead many astray. Daghan kaayo mga kita nato karon, daghan na kaayo kapapag, daghan na kaayo ka-deceive, and you will hear wars and rumors of wars. Walay undang gubat sa laing nasod. See that you are not alarmed. No, kalma lang. Alarm, for this must take place, but the end is not yet. No, birth pains. Natay suod karon nga si April Rose na karon sa Polymedic Plaza, no? Nga bati-bati na siya, pero wala pa gid siya nanganak, no? I don't know kung nanganak na ba siya, pero ang birth pains ga-start na yesterday. Unya, siyempre, ga-suffer siya sa pain karon pasiuna nga mga birth pains, no? So, but this must take place, but the end is not yet. For nation will rise against nations, and kingdom against nations. Tanaw karon rumors of wars. Kita nato karon ng friction nga kay tabo sa Amerika, no? China, mga inana. Rumors of wars na ana. And then the nation will rise against nation, gikadlukan nga kung kini muulbo na sila kini nga mga nasod nga magitawag nga kanang power nation, no? Kini sila kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. Grabe na ron ang mga linog-linog, no? Wala na kahumanan, murag kada adlaw na lang na linog ka nga hitabo, though most of the time kuan kanang say tawag an intensity mubuora, but sa lain-lain na dapat ka kasi nati gyud ang earthquake. So these are the signs, and these are but the beginning of the birth pains, no? Birth pains, compare gyud sa birth pains. April Rose, normal day na siya nga mobati kita kasakit sa pagbati, no, before ta manganak, no? So, and these are but the beginning of the birth pains. Then they will deliver you up into to tribulation, put you to death, and you will be hated by all nations for my name's sake. Pag mo barog tas kamaturan, kaligut-gutan ta sa mga tao. Kung barugan nato ang pulong sa Dios, dili ganahan ang tao nato, no? Then tungod sa ngalan sa Ginoo, pag mubarog ta for the sake of God's name, kaligut-gutan ta sa mga tao. And then many will fall away. Daghan na mubiya kay lisod, no? Mo balik sa kalibutan, mo compromise na lang kay they wanted to enjoy more on the world than enjoying in the presence of God, and betray one another and hate one another. Kita na to karon, no? Betraying one another, magkuanta ka ng magwonder ta nga close man kay sa nga tanan sila unya, uy ngano karon enemy naman, nagdumot naman, nagnilibakay naman. So many will betray one another and hate one another, no? And even in the family, no, in the siblings, gadumtanay, no? Which is one of the sign also nga naa na kita sa naghinapos na nga mga kapanahunan. And many false prophets will arise and lead many astray. Kabaluta karon, dagan kay na deceive karon, no? So sa kapundok nga dako kay sa nga tanan nga gapangitaon ang ilang leader. Pero matingala ta, daghan kayo sa nga tanan sila, dako kay sa nga tanan sila nga pundok. No, and many false prophets will arise and lead many astray and become lawlessness, and because lawlessness will increase, tungod kay ang kadautan mo dagsang mangyud, the love of many will grow cold. Ang gugma sa mga Kristohanon, ang gugma sa kasagara, mabugnaw gyud, no? Bantayanan kayo, Lord, kung ako mangaling, Lord, tabagi gid ko, dili na ako kaya. And this gospel, and the love of many will grow cold, but the one who endures to the end will be saved. Palahutay, ragid ni mga igsod, palahutay. Dili, it doesn't count how you started, but it count most when you endure. No, dili na sa unsa ka kadasig ay sa permiro, unsa ka
grabe ka kaayo sa kwan sa sinugdanan, dili day na sa sinugdanan kun dili sa palahutay day na maison. But the one who endures to the end will be saved. Sa 14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. So ang usa ka pangutana dito, ang third question sa mga disciples dito nga, when will be at the end of the age, no? Di ba? Nangutana ang ikatulong pangutana dito sa mga disipulo nga the end of the age will be, when will be the end of age? Munang na ang ikatulong nga pangutana natubag na diri sa verse 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Nobody knows kung tanan ng mga kasuukan karon nasangyawa na, because na-reach out na ang mga kasuukan, ang mga kabukiran, ang mga kalasangan, na-reach out na sa pulong sa Ginoo. Nobody knows. No, kay ngundirio, this is one of the sign that the end of age will end. No? Nga ang gospel of the kingdom will be proclaimed. And what is the gospel? The gospel is the good news. And what is the good news? The good news is Jesus Christ. Pag masangyaw na ang mahitungod sa maayong balita, mahitungod kang Ginoong Hesus nga ang kalawasan, naaragad kang Ginoong Hesus, katong mga tao nga kanang mga remote areas nga lisod kayo i-reach out, daghan na mga missionary na nga kaabot na ditong mga dapitan. Nobody knows nga na spread na ang gospel, na reach out na ang lisod i-reach out nga mga remote areas nini nga kalibutan. Busa mga igsuon, this is one of the sign of the end of the age nga kung nasangyaw na throughout the whole world as a testimony to all nations. And then the end will come. And then ang second nga pangutana dito, nagsugod magunta sa third, no? Ang second nga pangutana dito, what will be the sign of your coming? Ang atong gibasa mga igsoon, these are the signs of the near coming of the Lord Jesus Christ. Mao ni siya ang mga sign. Ug ang first question niya sa mga disciples ingon diri, when will these things be? When will these things be happen? These are going to happen, no? Karon gakakita na nato. Moingon tag when kanus ni ana. Gakakita na nato ang kadautan na ana na even Christians are not exempted, no? Kay mulagi akong gaibalik-balik og share nga even Christians are not exempted, because there are Christians nga nahimo nga clock ang pagpamuhat sa buluhaton, panglakaw, nahimo nga clock ang kadasig kunuhay. But how about the inward part? Because in the outside, a form of godliness, makita gyud nga gwapo kayo, pormada kaayo. But how about the inside? Basin denying the truth, muna ingon sa 2 Timothy chapter 3 nga one of the signs is form of godliness but denying the truth, nga kung atong tanawon daghan gyapon makita nato dito sa 2 Timothy chapter 3 nga mga signs nga ginahisgutan dito maigsoon. Atong lakbitan kadyot ang 2 Timothy chapter 3. Kadyot lang kay mas maay makita nato para ma-reminded gyud ta, makapangandam kita diri sa chapter 3, 2 Timothy chapter 3. Diri dapit sa no, atong basahon gikan sa verse 1, but understand this, no, because it talks about godlessness, no, godlessness in the last days gihapon. But understand this, that in the last days there will come times of difficulty, perilous times, in other words. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents. Nakita nato karon ang mga anak grabe na ka-disobedience to their parents. Tanang mga kinaiya nga usab na ungrateful, unholy, heartless, unappeasable, slanderous, without self-control, brutal, not loving, treacherous, reckless, not loving of good, treacherous, reckless, swollen with lovers of pleasure rather than lovers of God. Kita na to, ibaylog yun permanente ang Ginoo, no?
kay lovers of pleasures lagi. Ang Domingo imbes mo simba adtog mga kalingawan, having the appearance, this mo ni akong gainon, having the appearance of godliness but denying its power. Sa other version, form of godliness but denying its truth. But pasabot maigsoon, formada kaayo pero dili makita ang kamatuoran. There are a lot of groups, there are a lot of people nga gipantawag nga who claim that they are born again, that they are Christians, but dili makita ang kamaturan sa kinabuhi nila. Dili makita ang kagahuman, dili makita ang ang kamaturan sa kinabuhi, ang kamaturan sa pulong sa Ginoo sa ilang pundok, sa ilang kinabuhi. Munang delikado kaayo, no? So, meaning na nagita sa naginapos na nga mga kapanahunan kay kining tanan ana-ana gakakita na nato. So, mo nagtulo ka pangutana, nga gipangutana sa mga disciple ni Jesus Christ nga gitubag diretso ni Ginoong Hesus nga giisa-isa ni Ginoong Hesus ang mga signs, because Jesus mismo nagisgot ani, siya mismo sa diyang nangutana ang mga disipulo, gitubag dayon sila ni Ginoong Hesus niini nga mga signs mo nisulti ni Ginoong Hesus, these are the signs. But kung na-notice ninyo maigsoon, ang permiro gid niya nga gilitok afterwards nga nangutana ang mga disciples, niingon gid siya, see that no one leads you astray, no? For see that no one and Jesus answered, see that no one leads you astray. Walay bisan kinsa nga makapasalaag kaninyo. So importante kaayo atong bantayanan ang atong Christian life, ang padayon natong pagkinabuhing Kristohanon, bantayan nga dili ta madisib, dili ta walay bisan kinsa nga makapadisib kanato. Mugani nga ang atong strong attachment na alangyod sa Ginoo dili dapat diha sa tao. Kay bisan unsa pa kay strong ang tao, wala kita kay balo unsay mahitabo sa unahan. Kung gatan-aw tag tao kay dasig ta karon because we're looking somebody nga dasig, we're looking somebody nga gakadasig ta, no, dapat dito ra ta. Kaya ingon ang pulong sa Ginoo, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kay kung gatanaw ta sa tao nga gakadasig ta because we're looking at somebody, pagabot sa panahon nga luya siya, pagabot sa panahon mapandol siya, mapandol sa luya ta. Pagabot sa panahon nga dili na siya dasig, dili na punta dasig, no? So, much better nga magtan-aw kita kang Ginoong Hesus kung unsa si Ginoong Hesus, kung unsa ang mga example nga gipakita ni Ginoong Hesus, kung unsaon pa kinabuhi nga Kristohanon. So hinaot nga na-bless ta karon sa atong hisgutan nga tulo ka pangutana nga ipangutana sa mga disciples ni Jesus during the time nga nanglingkod sila ilalom sa kahoy, no? O gitubag ni Ginoong Hesus katong tanan from verse 3 to verse 14. Gitubag ang mga signs. Si Ginoong Hesus mismo nagtubag ni ato nga mga signs. So ginaot nga ma-reminded ta kanunay nga these are the things, these are the signs nga gakakita na nato karong mga panahon na. Amen. Og mag-ampo ta labing balaan kamahanan mahigugmaon lang ito namong amahan. Nagapasalamat kami kaayo Lord sa imong padayon gyud nga pag-nurture ka namo Lord, pagmulda ka namo, pagpahinumdom ka namo Lord. Kung saan gyud nga makalahutay kami, mga padayon kami sa pagkinabuhing Kristohanon until the second coming of yours, Lord. Pusa salamat ug salamat kay Lord. Gyud mi magsalig sa among kaugaling katakos kay mawala unya kami. Magsalig gyud mis katakos nga naalamang gyud kanimo pinaagi sa pag alert kanunay, sa paghinumdom kanunay sa imong mahal nga pulong ugan. Thank you kaayo ni ining tanan. Bisan pa man nagapray kami karon Lord alang sa mga kaigsunan, wala mi kabalo. Wa ko kabalo kung naabay trabaho, holiday ba kay fiesta man ini nga Cagayan, ini nga dapit sa Cagayan Lord. Apan kung galing dunay mga kaigsunan nga manarbaho Lord, uban sila, gami sila, tagay sila kusog katakos, kung dunay mga kaigsunan nga padayon nagapang-eskwela, mao gyapon Lord uban sila. Mga teacher, Ginoo, mga kaigsunan, sure ko nga naay mga kaigsunan nga naay mga trabaho sa online. Ikaw Ginoo mag-provide og wisdom kanila, kusog katakos kanila Ginoo, kalipay diha sa ilang pagtrabaho sa online. Kamo ga-bless kanila. Bisan pa man sure ko Lord nga naay mga kaigsunan nga padayon nag-manage sa ilang mga business, ikaw padayon paasinso kanila. Kaya ang power to prosper, naragad kanimo Lord. Busa tuloy sila to trust in you, to put
their faith in you and to honor you diha sa ilang business. Ginoo nga mapasidunggan ka sa ilang mga negosyo aron nga moasenso sila. Dalaygon ka gid Lord sa walay katapusan mao ni ang among mga pag-ampo Lord. Thank you Lord for your continuous covering, O Lord, continuous wisdom, Ginoo nga imong ga-pour out kanamo Lord every day. Kining tanan Ginoo among gi tunol diha kanimo gibalik ang dong kimaya kanimo lamang. Pinaagi sa gamhanan nga ang ngalan Ginoong Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen. God bless us all until next morning.